Good evening po muli sa atin lahat. Ito po yung lingkod once again, Jake Nabong of Christ Centered Life Mission. Welcome po dito muli sa Totoo Lang. Magandang gabi sa ating lahat at naimbag garabi masanto siya labi tayo amin at maayong gabi sa inyong tanan. Okay, so let's pray for as we normally do. Pray muna tayo bago tayo magsimula. Mamang Banal, once again, Lord God, kami po patuloy na lumalapit sa inyo, Lord God, at tinataas itong gawain ito, Panginoon, at patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Continue to speak to each and every one of us, Lord God, and release your blessing in this place and at this time right now, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Magandang gabi. Welcome sa Totoo Lang. Welcome rin po muli once again, Pastor Joseph. Hello, magandang gabi pong muli sa ating mga taga-subaybay sa ating programang sa Totoo Lamang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. And first of all, I would like to thank God for His faithfulness sa kanyang pagpatnubay po sa atin. And we are so thankful to God for Olelo Windward of their unending support to us. They are so hardworking in supporting us. May the Lord bless them always. As usual, nandito po tayo pag-usapan natin sa totoo lang ang salita ng Diyos na naman. So may topic naman po ang kapatid nating si Jake Nabong. Sa totoo lang. Ang topic po natin sa gabing ito po ay pamagat po ay tanging paraan. Tanging paraan. Okay. Yeah. So ang tanging paraan. Bukod tanging paraan, the only solution. Or guide or way, whatever. Kung ano masabi natin doon. Mm-hmm. So, mayroon po tayong tanong. Of course, ito naman ito syempre nag-iba yung medyo yung title natin ay ang tanging paraan. So, ano ba yung tinutukoy dito na tanging paraan lamang? So, tanging paraan. Sa totoo lang, ano ba yung tanging paraan, especially pamamaraan ng paglapit natin sa Ama? Parang ganoon. Yun. Okay, so sa totoo lang. Ano ba tanging paraan na tinutukoy nitong taong to? Ano nga po? Okay. So, basta mo yung scripture mo. John chapter 5 po, matatagpuan po natin. John chapter 5 verse 23. Ang sabi dito ng Panginoong Jesus, sabi niya, all that may honor the Son, all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Yun. Pero actually, meron siyang istorya po rito kasi siyempre ang Panginoong Jesus na kausap niya mga... Magkwento mo din, makinig ako. Okay, makinig niya yung istorya ito. Makinig Basahin na lang mo natin. Ano? Kasi ito na lang, para bilis. Hindi, sa verse 22 na lang. Okay. Ito. Sabi niya, moreover, the Father judges no one but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son as they honor the Father. And he who does not honor the Son does not honor the Father. And of course, yung Son na tinutukoy po rito ay si Jesus Christ. Siya po yung Son of God na tinutukoy natin dito. Pero ang sabi rito, Pastor, sabi kasi niya, he who does not honor the Father, he who honors the Son honors the Father. Kasi meron naman po baka masasabi nito, sino ba tong Father and Son na to? At okay. Nalaglag. Okay, so napakasimple lang maski sa pananaw natin sa mundo di ba? Yung bang tayo mismo na makikita natin halimbawa into sa may anak mo. Halimbawa, like say for example, meron kayong business. Siyempre, yung mga katauhan mo doon, pinagkaamo na rin na yung anak mo. Di ba? May hacienda kayo, siyempre, na si Busing, anak nung may-ari. Ganon. Di ba? Since anak ng Diyos si Jesus, ano man ang gagawin mo kay Jesus, ginagawa mo kay Father. Pag in-honor mo si Jesus, in-honor mo na si Father. Especially sinabi dito na siyang isinend. Ibig sabihin, imbaon. Siya ang inutusan ng Diyos. At ito pang matindi rito, siya binigyan ng power to judge, kapamahalaan. So, nakabigay na-i-entrust sa kanya lahat. So, ibig sabihin, anything na dishonor mo sa kanya, automatically, dinidishonor mo ang nag-send sa kanya na kung saan ay ang kanyang Father. Ganun lang kasimple yun. So, hindi naman siguro pwedeng masabi natin na, yung parang masasabi natin na, di bali, alam ko na anak si Jesus Christ, but pero syempre, maya doon ako lalapit lang at pabayaan na lang itong
tong anak na ito. Kumbaga, kung yun ang less gagawin value, mo. kumbaga magiging less value na lang, parang ganon. Para ba sinishortcut mo na Oo, lang? sinishortcut, Dahil, parang ganun nasa ang isip mo dating. pa rin is yung ano, yung mas mataas kasi ama to eh. Ito isinin lang to eh. Parang ganun eh, di ba? Alam niyo po, yung word na send, maski same level yan, nagsisendan yung dalawang yan. Di ba? Tulad nung isang pastor ng church, ikaw isang pastor ka ng church. You can send that pastor and he can send you also. It's a sign of humility yon. Hindi yon ano yun, yung bang, hindi pwede, mas mataas ako sa kanya. Yun, di ba? Hindi ganoon na porque isinin lang siya. Kasi ang terminology natin dito yung bang pag imbaon ka lang so nga mas mataas pa yung nagbaon sa'yo, hindi ganon dito to eh. Hindi yun ang textual, ang concept dito eh. Para bang yung parehas kayo magka-classmate, parehas kayo ng level, and then napagkasunduan nyo kung sino ang gagawa nito. Tapos sabi nung kasama mo, di ikaw na, dahil ikaw ang maalam dyan din. It doesn't mean na porque ikaw nagsabi sa siya na, ay mas mataas ka sa kanya. Hindi. Kung ba nagkaroon ka ng mutual understanding, ganun din yon. Na si anak, siya na. Si ama, siya ang sa posisyon na to. Yeah? Ako pa sa inyo rin, sinabi ng Panginoon, all authority under heaven and on earth, all is given unto me. O hindi ibig sabihin, kung wala siya, kung hindi siya binigyan, hindi. Mayroon siyang authority. Kaya lang kinonfirm lang that all will be sa kanya na lang. Ganon. So, ang point natin dito, hindi pwedeng mag-shortcut kay Father. Kasi meron tayong tinatawag na chain of command, di ba? Na mayroon kang manager, mayroon kang supervisor. Ikaw yung tauhan, for example, di ba? Hindi pwedeng mag-shortcut ka doon dahil i-honor pa rin niya yung chain of command, yung napagkasunduan nila. Hindi porke boss mo to at boss mo, I remember nag-work ako sa isang trabaho na 7 ang boss namin. Yeah. Hindi pwedeng yung isang boss, yung boss A, parehas ang level ng mga to. Pero 7 sila. Si boss A may pinapagawa sa akin, dumating si boss B, conflict na yun kung gagawin ko sa ni boss B, so hindi alam ni boss A. So tendency is, since ito yung mga may pinag-aralan, tinatanong, may inutos ba sa'yo si ganito o may pinapagawa? Pero mas gaganda kung ganito. Sabi sa akin, so tendency is, pupunta niya si boss A muna, sikosapin ko siya, para babago natin. Kung mga tao ng likha ng Diyos ay ganoon, mayroong mga considerations, how much more to the God that we serve. So I do believe then, kung mag-shortcut ka, ang point ko dito, kung mag-shortcut ka, I don't believe na i-honor ka ng Father. Kasi yung pag-shortcut mo pa lang sa kanya, kabastusan na yun. Hindi sa honor mo na yung anak mismo. Siguro kasi nasasabi natin siguro na yung kasi pag isipin rin natin yung parang kasi pag iniisip natin na ama ka lang, tulad ng sinasabi niyo po na ama ka lang, tapos ama siya, anak lang ako. So pag ganun ang titignan natin na level, kasi yung parang syempre mas mataas yung ama kasi yung understanding natin diyan na mas mataas talaga yung ama. Pero dito sa nakita natin, ito lang yung scripture na to. Of course, napakaraming scripture sa Bible na nagpapatunay na talagang dadaan. Actually, ang pinag-usapan natin dito, yung talagang tanging paraan lang na makakarating tayo doon sa ama. Actually, pero nakikita pa rin natin dito na talagang yung parang pantay. Kasi walang, kumbaga, hindi less value yung isa or ito naman mas mataas sa isa. Kasi sinasabi rito, kung he who honors the Father, honors the Son. Ibig sabihin, ka-level sila. Kasi kung hindi pwedeng, kung ma-honor ito hindi naman pwede. Ibig sabihin nun na, ito, pag nag-usapan nga natin ito, talagang malalaman natin na honor the Son, honor the Father rin pala. So, ibig sabihin, pantay sila. Pantay yung ang power automatically, nila. ino-honor mo na, sabi niya gano'n. Pag ino-honor mo ang Son, ino-honor mo na. Kaya nagkasundo nga sila nang i-honor si Son. Magandang illustration po na. Napagkasunduan nila, walang magbe-break noon. Walang sino mang tao sa balat ng lupa, walang sino mang demonyo sa impyerno na magbe-break ng kanilang agreement, ang kanilang covenant. Sino ka para mag-break ng covenant? 'Di ba na si Father, si Ama kasi mas mataas. Yan ang pananaw ng tao, 'di ba? Sa human standard, mas mataas ang Ama kaysa anak. Pero sa Bible po, yung Ama sa anak, ginamit lang po 'yon na titles. Ginamit lang po 'yon. Kasi kung susundan natin yung human standard na Ama, anak, asan si Ina?
Oh, wag sabihin naman si God the Father, single parent. 'Di ba? Kung susundan natin yung yung standard ng human sa terminologies na 'yan, ay hanapan natin ang ina to. O nga, ipopromote naman natin ngayon ng single parenthood. 'Di ba? Hindi po 'yon. Ginamit lang po yung father and son relationship dito. Okay, pero they are equal in everything. Kasabi nga ni Jesus, I and my Father are one. Iisa kaming dalawa, sabing ganon. So, ang ibig sabihin nun, kung sino yung napagkasunduan nila na kung saan natin ibibigay ang worship natin at ang honor natin, yung honor kasi worship yun eh. Kung kayo natin ibibigay yon, maliwanag na sinabi na pagkasunduan ng dalawa na si Jesus ang ating i-honor. Bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil pag in-honor natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ino-honor na rin natin ang Father. Hindi ko kontra ang Father dyan dahil napagkasunduan nila. Kaya huwag kang magmarunong dyan, religyoso, theologians, na kung saan si Ama lang ang pupurihin at pasambahin. Mas marunong ka pa kay Jesus at si Ama. Binibreak mo ang kanilang napagkasunduan. Kaya kung sino man kayo na tinuturuan kayo ng mga ganun na, uy, dapat si Ama. Anak lang yan. Naku po, kayo po papuntang impyerno. Dahil ang covenant ng dalawa, sinisira nyo. Pinag-aaway nyo yung dalawa, hindi mag-aaway yon. Kayo ang makakawawa. Kaya, sumunod na lang tayo. Black is black, white is white. Kung anong napagkasunduan ng ama at ng anak, tayo mga taga-sunod lang. Sundin natin ang napagkasunduan. In that way, ino-honor natin sila. Ganun lang kasimple, pinapahirap mo pa eh. Para mahilo sila, makuha mo yung 10% ng pera nila eh. Di ba? Ganun yun. Ganda nga. Okay, di na natin masyadong guluhin. Kasi nakakatulad lang rin ang sinabi ng Panginoon Jesus sa John 14:6 na sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, hindi talaga pwedeng ilagpasan yung anak, kumbaga. Kasi siya naman ang bumaba dito. Actually, isa pa na mapapatunayan natin dito, sabi rin po sa Matthew 11:27 yata na sabi doon na no one understands the Father except the Son. So, doon pa lang nagpapatunay na kahit anong gagawin natin, hindi natin makukuha yon. Kaya pupuntahan natin yung Son. Napaka-importante na nakatingin tayo sa Son at bumibigay tayo ng honor doon sa Kanya at worship sa Kanya, di bali. Kasi kung ginawa natin yon, na-honor rin naman pala ang Father. So, napakaganda. So, ang tanging paraan. Yun na. Sa totoo lang, ang tanging paraan ng paglingkod sa Diyos ay kay Jesus. Ang tanging paraan na papunta sa Ama ay si kay Jesus. Diya? Ito ang napaka-powerful na sinabi ko sa inyo. Kanina, kung sana pinakinggan ninyo, ulitin ko. Sana yung camera hindi na sa akin. Yeah. Napakalaki po yun na kung saan ang covenant nung dalawa, huwag natin i-break. Yun ang napagkasunduan nila. Di ba? Okay, ang cameraman po namin ngayon ay si Joshua Tirado. Okay, so Pastor Jake, continue. Yeah, so ang sarap po na malalaman natin itong mga bagay na ito, especially na alam natin na pag ino-honor na pala natin so wag natin ipagpipilit yung alam natin, ang pagkaalam natin na theory about Father and Son nga tulad ng sinabi niyo po. Actually, hindi naman complicated yun kasi yung pagbaba ng Panginoong Jesus dito nagiging title lang naman yung Son in a sense na He learned obedience. Kasi yun rin naman ang gagawin natin na binibigyan tayo ng example, but that doesn't mean lower ang Panginoong Jesus. Actually, yung before He became and yung Son nga ang description nga ng Panginoong Jesus, He's the Word of God and He Himself is God. So hindi siya yung parang lower than anybody else, pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, nakatitik tayo at nagbibigay tayo ng papuri at honor sa Panginoong Jesus. Kasi yun rin naman ang utos sa atin. Ba't pa gawin yung ibang bagay na hindi naman utos na ginagawa ng Panginoong ng Ama? So, kaya hindi natin pwedeng mas mataas si Ama kaysa kay anak. Kaya sabi ni Ama mismo kay Jesus, Thy throne, O God. Thy throne, O God. O saan yun? Sa Hebrews 1:8. Tingnan niyo po, Hebrews 1:8. Hindi Hebrews 1:8. Maliwanag doon, sabi ng Ama, Thy throne, O God. Sabi niya kay Jesus. Unto the Son, sabi niya, unto the Son, Thy throne, O God, is forever. Napakaliwanag. Tinawag niyang, O God. Si Jesus mismo. Sino tumawag? Si Ama.
Grabe, ano? Tapos sabi mo ngayon, mas mataas si Ama kaya si Ama ang sambahin. Di bali ng... Hindi namin sabing huwag sambahin si Ama. Dahil ang pagsamba ay pagsunod. Hindi mo masabing sumasamba ka kung hindi mo sinusunod. 'Di ba? Ang action ng pagsamba ay pagsunod. Okay? Pagsamba, paano pa tunay sumasamba ka? Sumusunod ka doon sa sinasamba mo. Yes. 'Di ba? Kung sinasabi mong sinasamba mo ang Ama, pero hindi mo sinusunod ang sinasabi niyang si Jesus ang sundin, ay checkmate ka, kapatid. Wala pa rin. Baliw. 'Di ba? Ikaw ay confused, tuliro. 'Di ba? Paano sabing sinasamba mo ang Ama kung di mo masunod ang sinasabi niya? Gumagaw ka lang ng sarili mong relihiyon para makakolekta ka ng pera sa mga taong wala ring ginawa kundi magdepende na lang sa'yo, hindi magbuklat ng sariling Biblia. Ang ginagawa pa ko minsan, pinagbabawal mo ang Biblia sa kanila dahil hindi daw sila nag-aaral ng Bible School. Parehas na English yan, may Tagalog pa nga yung gusto mo. At maintindihan din nila yan. Sabi mo, ikaw lang kakaintindi. Hindi. Binigay ang Biblia para sa lahat ng tao at madaling intindihin yan ng lahat ng tao. Di ba? Hindi naman yan nakasulat sa steno eh. Nakasulat sa English natin, Tagalog, sa letters natin, and they will understand that. Ayaw mo lang matuklasan nila ang mga kabulastugan na inimbento ng tao para mag-take advantage ang mga bulsa ninyo. Ganun lang kasimple yun eh. Ang sasambahin natin ay ang sinabi or napagkasunduhan ng Ama at ng Anak. Who are you, ulit-ulitin ko, to break the covenant, the agreement between the Father and the Son? Diba? Kung talagang mananamba ka sa Panginoong Diyos, sa lumikha ng langit at lupa, totally sundin mo. Kung sinabi nilang white, white ka rin. Pag sinabing black, black ka rin. Ang point ko doon is very specific. Kung sinabi napagkasunod dalawang sino sasambahin, susundin, gawin natin. At maliwag sabihin nasa natin, si Jesus ang ating sasambahin. Wow. For there's only one name given under heaven where we can be saved. And that's the name Jesus. Yes. Tanging iisa lang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na kung saan ang lahat ay maliligtas, at yan ay ang pangalang Jesus. May pangalan ba si Ama? Wala eh. Di nga niya binigay. Every time tinatanong siya ng mga Israelites, I am who I am. Hindi niya binigay. Kasi idinisenyo na si Jesus talaga nakadesign. Na pagkasunduan nila na si Jesus talaga ang ibibigay ang pangalan na ating sasambahin. Kaya, patutunan lang tayo. Yung pera mo, hindi kanya matutulungan. Sa impyerno, naku, masalo. Pansiga yung pampalaki ng apoy. Okay, di ba? Tuloy mo pa sa ang sarap, yung sinasabi niyo po na about sa Panginoong Jesus that there's only one name given under heaven which man must be saved. Yeah. Yun lang, by that, dito rin nakaka-relate tayo rito na yun, yung Son na bumaba rito para sa atin. At ang maganda rito kung yun pala, i-honor pala natin ang Panginoong Jesus, di dapat ko lang malaman at makilala, hindi ba? Oo, ganun lang. Ganun kasimple. Kung ganun pala, in-honor ko yung somebody. Ibang papahirapan ng sarili. Papahirapan ko pa yung ano ko. Ba't gagawa pa ako ng something na hindi ko alam at wala, ang hirap gumawa ng bagay na, especially na hindi natin alam at meron yung shortcut na ibinibigay sa atin. Oo nga. Kumbaga, pumupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam, tapos mayroon tayong mapa na ibinigay exactly step by step na papunta doon kung gaano kadali. Pero bibigyan ko pang kahirapan yung sarili ko na, dito ako dadaan, baka dito, baka dyan, baka, yung, wag na lang yun. Kung alam mo pala, ang Panginoong Jesus lang pa, simple, sige, kilalanin ko. Yeah. Napaka, sabi ko nga lagi, if there's an easy way to serve God, why do you give yourself a hard time? Yes. O pinapahirapan sarili mo, mami, sa pagpalongkat mo or pagpapahirap mo, naputol yung buhay mo, tapos di ka nakahanda, napabayaan mo. Diba? Napaka-importante po noon. Simplihin natin. Huwag natin pahirapan ng mga tao. Huwag natin confuse ng mga tao. Huwag natin ikot-ikot ang mga tao para mahilot, makuha natin ang mga pera sa bulsa nila. Diretsahan lang. Simple lang po naman ang kaligtasan. Si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan. Sinong tumanggap kay Jesus, sumamba kay Jesus na siya ay Diyos, tagapagligtas, ay maliwanag ang Biblia, siya makakaparoon sa Ama. Daan ka muna kay Jesus. Dahil yung napagkasunduan ng Ama at ng Anak Huwag mo i-break yun, ulit-ulitin ko, nakulitan ka, ulit-ulitin ko hanggang dumiin dyan sa puso mo.
Who are you to break the covenant, the agreement between the Father and the Son? Kung si Satanas hindi nagawa, sino ka? Di ba? Ganun lang kasimple yon. Kaya, let's give ourselves a break in serving God. Kung anong sinabi ng Panginoon, maski anong sinabi ng mga pastor dyan, maski anong sinabi ng mga leaders ng church dyan, kapwa mo, tao rin yan. Pero si Jesus hindi nagkakamali kahit kailan. At ang Biblia, hindi magkakamali kahit kailan. Kung ang sinabi dyan, na kung sino man ang nagpupuri, sumasamba, umu-honor kay Jesus, automatically, Ama na ang kanilang ino-honor. The other side of the coin, pag dinishonor mo si Jesus, automatically, dinidishonor mo si Ama. Ano pang mahirap intindihin dyan? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Siguro sa yung mga pag naririnig natin. Tulad nung first time, hindi ko alam itong mga bagay nito, Pastor, no? Pero nung nalaman ko to, sabi ko, wow, ganito lang pala kasimple yun. You know, pero yun naman ang resulta pag hindi rin tayo nagbabasa at hindi nakikinig. Kumbaga, kahit nakikinig man tayo, kung hindi rin natin binubuklat yung mga bagay na yan, eh, baka naman mali rin yung naririnig natin. Kasi napaka-importante talaga yung personal things na ginagawa natin na mapabasa nga kung totoo nga yan. Kaya napaka-importante yun. Sabihin, tingnan nga natin, basahin natin. Sa chapter 5 po ng John po, matatagpuan natin. Kaya huwag tayong matakot, buksan ang Biblia, buksan at alamin natin personally sapagkat ito naman po ang kagustuhan ng Panginoon. And especially, it is a way of knowing the Lord Jesus Christ at nang mabigyan po natin ng papuri at worship ang ating Panginoon, makilala rin natin yung ino-honor natin. Hindi lang tayo nakakarinig ng kwento patungkol sa Kanya, kundi tayo mismo nakakakilala kung sino yung ino-honor natin. Na si Jesus. Na si Jesus. Kasi pag pangalan na talaga diretsahin mo, ay lilingon na yan. Diba? Subukan mo nasa loob sa gitna ka ng mga nasa crowd ka, tapos sumigo ka ng tay o daddy, papa. Lahat ng papa doon lilingon sa iyo, lahat ng daddy doon lilingon sa iyo. Pero subukan mong tawagin na isang pangalan lang. Yung may pangalan lang na yun ang lilingon. Diba? That's true. Mananalangin ka na lang, yung nililingon ka talaga nung pinapanalangin na mo. At yun ay si Jesus. Alam niyo ba, Satanas, ama din. He is also a father, si Satanas. Father of all lies nga lang. Kaya, pag sasabi ka ng ama, dalawang ama lumilingon sa iyo. Okay. Kaya doon ka lang sa safe, very specific. Pag sinabi mong Jesus Christ, you're only referring to Jesus Christ, the Son of the living God. And hindi kanya i-despise. Hindi kanya tatalikuran. Hindi kanya didedmahin. Papansin, lilingunin kanya, and He will never fail you. Nanawagan po ako sa ating mga kabayang Pilipino. Mayroon po tayong Biblia na pwedeng basahin. Huwag tayong magdepende sa ipinipreach lang po sa mga itinuturo sa atin sa ating mga pagtitipon. May Biblia po na kung saan maski kayo ay kaya nyo pong intindihin. May Tagalog, may English, may Ilocano, may Pangasinan, may Bisaya. Huwag po kayong subo ng subo na kung anong isinusubo sa inyo. Intindihin nyo po dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkaintindi at kung totoo, sabi ng Panginoon, those who diligently seek me will find me, sabi ng Panginoon. Kung totoo yung paghahanap ninyo, pag gusto yung pagkilala ng katotohanan, ilalabas sa inyo, ilalantad sa inyo ng banal na Espiritu ng Diyos. At kung hindi kami intindihan dyan, nandito lang po kami. Magtulungan po tayong intindihin. Kung hindi nyo mag-get yung aming, hindi nyo kayang tanggapin sinasabi namin, let's reason together. Hanggang maliwanagan natin lahat-lahat yan. Ganun lang po kasimple yun. Save yourself by means of kayo mismo, buklatin nyo ang Biblia. Kayo mismo manaliksik sa Biblia. Huwag tayong magdepende sa mga taong pera lang ang ina-after sa atin. Yung mga laman ng bulsa nyo lang ang ina-after nila. Kaya hindi binibigay katotohanan. Oo. Ang hirap dyan kasi pag nagdedepende tayo masyado sa iba, Wino-worship tapos natin sila. sa huli ang Kawawa. tayo lang rin kasi responsible bawat isa Responsibility natin yun, bawat isa. Napaka-importante. Yeah, especially with respect to our eternal life. Kasi wala kita na mamamatay tayo. Kaya i-secure natin yun. Eternal security, meron tayo nun. Eternal assurance and insurance, meron tayo nun. May car insurance ka, eternal insurance, meron ka. Importante yon. At ang daan lamang, sabi ng Biblia, si Jesus. Hindi relihiyon.
Hindi yung pag sumapi kayo sa kanilang samahan, kayo ligtas, kabulastugan po yan. Pera nyo lang ina-after nila dyan. Di ba? Maliwanag, sabi rito, si Jesus lamang ang tanging daan. Walang relihiyon na binanggit. Ang relihiyon, panggulo lang yan. Pangkolekta lang ng pera. Tingnan mo, tumataba siya, ikaw hindi. Nagti-triple job ka, siya hindi. Nasa opisina lang, nakaupo. At naghahanap pa ng mga pangpahilo sa'yo para makuha niya lalo yung mga triple job mo dyan. Siya kaya, nag-iika po. Okay? Mga ganun eh. Diba? Okay, wala na po kaming time. So, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay po sa amin. So, let's pray to close this discussion that we have right now. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat po sa mga salita na iyong ipinagbahagi sa amin. Pagpalain po lahat namin taga-subaybay, Panginoon. At lahat po ng tahanan, Panginoon, right now, na kung saan ang boses namin inaroon, dalayan ko po Diyos ang boses namin maging presensya mo sa kanilang tahanan upang matulungan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat, Ama. Pagpalain mo ang iyong salita, hindi babalik sa walang nangyari, sa halip ay gawin ito ang kalulugod mo sa buhay namin. Ama, pagpalain mo po ang programang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Okay, so maraming salamat po. Daghang salamat sa lahat na balbalag. Agyaman kami unay, pinangbuyay kay Yami tatang arabi At kung gusto nyo pong magkaroon ng topic dito na pag-usapan natin, ay sabihin nyo lang po sa amin by sending us an email through our email address na nandyan naka-display ngayon on time. Pati yung aming telephone number is a cell phone number wherein you can call or leave a message or text message po yan. Sabihin nyo po ano yung gusto nyo pag-usapan po natin. At kung gusto nyo po kaming maka-banding or maka-personal na share ng salita ng Panginoon, all you have to do is dito po kami sa Kanyohe, sa likod ng Jack in the Box, every 2 o'clock in the afternoon, yung pong warehouse doon po nirenta namin. Makikita naman, hindi mahirap kasi makikita yung pangalan po ng Christ Center Life Mission Church. Nandun po yun mismo. Okay po, so, ano pa? Please, patuloy niyo pong subaybayan. Ito, and then, kung meron po kayong na-miss rin po na mga programs, episode, pwede niyo rin pong mapanood sa internet. The best way nga to do that is to please email nyo lang kami para ma-send namin sa inyo yung links. Okay. Or otherwise, yun na yung sa olelo.org. Kasi sa internet pwedeng panoorin maski sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kahit saan po. Yeah, actually, sinishare ko yun sa Facebook and then may mga members sa Pilipinas na they say, meron silang tanong na kung saan nasagot. Wow. Yeah, especially yung nangyari sa Japan. Marami silang tanong. And then, nung pinanood daw nila, maraming sagot. Nasagot daw yung kanilang mga katanungan. Okay, maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal as always. God bless. Baka ba yung 2 minutes na pagbagsak ng 2 minutes doon nagko-close.